Kasi nga napanaginipan ko yung asawa ko pinatay na. Tangina ng panaginip, sa dami-dami kong panaginip, iyon pa talaga. Ano ba yung nangyari? Ba't ganun? Bawal ako sa kape pero talagang hindi ko kaya pag hindi nakakape. Ikaw mag-isang wala kang ginagape. Kailangan ng kape ba? Stress yung mukha ko guys. Wala akong tulog dahil sa panaginip ko. Minsan na panaginip ko. Uy! Guys, ano ba? Yung totoo ba yung panaginip? Kasi sama ng panaginip ko. Kaya hindi ako nakatulog. Parang nakatulog ako 30 minutes tapos after 30 minutes nag-ano ako, nag nagising ako, umiyak na ako. Kasi nga napanaginipan ko yung asawa ko pinatay na. Tangina ng panaginip, sa dami-dami kong panaginip, iyon pa talaga. Ano ba yung nangyari? Ba't ganun? Tapos nakita ko maraming dugo sa bahay niya. Kaya naiyak ako hanggang ngayon pa ako nakatulog. 30 minutes ng tulog ko tapos nagigising pa yung baby ko. Ay, hirap. Matanong ko nga sa inyo guys, totoo ba yung panaginip? Paano ba yung panaginip? May sign na ganun. Yung kaba ko, kagabi kasi tumawag ako sa kanya, sabi ko, ang bigat ng pakiramdam ko, ang bigat-bigat ng pakiramdam. Parang yung puso ko, ang bigat-bigat. Kaya, yun, natulog ako. Actually, may kinakasama kasi yung asawa ko sa Saudi na Pilipina din. Pero hindi pa sila kasal. Parang syubit. Kaya yun. Hmm, hindi kampante naman ako. Siguro may naman gagawin ng ganun. Kasi, pero may problema kasi kami. Yung konting problema lang. Hindi ko kasi siya pinayagan ko na lang siya na tumira sa bahay ng asawa ko kasi no choice daw. No choice na daw siya kasi wala siya pera, wala siya materhan, kinuha daw siya ng asawa ko. Di sabi, ako naman Pilipina, wala naman. Pero syempre masakit sa puso. Pero, alam niyo ba yung ganun na pakiramdam na bigat-bigat talaga ng puso ko. Gabi sinasabi ko talaga sa asawa ko. Alam mo, parang ayaw ko ikat yung call. Kaso ito yung Pilipina. Parang ayaw ng asawa ko na nag-uusap kami ganun sa harap ng Pilipina. Eh, wala nang problema. Tapos sabi ko sa kanya, alam mo ba na yung pakiramdam ko ngayon na bigat. Tapos parang sumasakit yung puso ko, parang ganun. Tapos pagtulog ko, yun na, napanaginipan ko na pinatay daw siya. Grabe, nakita ko yung maraming dugo, pero hindi ko kilala kung sino yung pumatay. Parang ganun. Tapos pagising ko, iyak ko na iyak. Sabi ko, ganun. Sabi ko, anong nangyari? Ba't ganun? Ganito. Pinayagan ko na. Pero parang nasa panaginip ko. Yung kasama lang naman yung babae. Yung babae kasi pag nag-aaway sila, lagi siyang parang naglalaslas. Siguro sa tension. Tapos lagi niya kami binablockmail na yun nga. Kasi sa Saudi bawal magsama yung hindi kasal, tsaka nabuntis. So, kung itatakwil siya ng asawa ko, ipapareport siya daw. Tapos lagi niya sinasabi na ipaparevenge, ganun. Kaya siguro, yun ako na stress ako. Tapos buntis pa ako. Yung stress ko na hindi ko magawa yung gusto ko, parang ganun. Nasasaktan ako na, hindi ko naman kayang, basta, ang daming nag-aano sa utak ko. Yung ganun. Tapos, nung mga nakaraan, nag-bleeding pa ako. May mga problema ako sa, pagbubuntis ko, dahil sa stress. Pero, alhamdulillah, okay naman yung pinagbubuntis ko. Yun lang talaga yung kagabi na pagtawag ko sa kanya, sabi ko, bigat talaga ng pakiramdam ko. Sabi ko, ganun. Tapos, napanaginipan ko yung ganun. Basta, nagising na lang ako, umiyak. O yung totoong iyak totoong iyak talaga yung, bakit? Parang ganun. Tapos, namamawis ako ng malamig. Ano kayang sign mo, guys? Pa-comment naman dyan sa baba kung anong signs bakit ko napanaginipan yan. Tapos, sa panaginipan ko siya madaling araw. Ano na dito sa amin? 4 o'clock. So, sa kanila 2 o'clock. Parang ganun. Natulog ako noon kasi late na ako natutulog kasi may baby ako na maliit pa. Tapos buntis. Ang hirap pala na ganito. Yan lang guys. Sana may makasagot. By the way, nasa pag-start pala ako guys.